Dominant Protector. Credit to the author. 6,821-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ayos lang sana kung walang sinabi si T-Roy. Isa lamang normal na pangungusap ang mga sinabi ni Terence, ngunit ngayon ay tuluyan na nitong pinag-alab ang galit ni Elaine. Terence, gusto kitang hamanin. Matapang ka bang tanggapin ito? Hindi nagsalita si Elaine at itinuro si Terence, handang hamanin ito. Kung walang nakakita, baka inatake lang siya ni Elaine. Nakakalungkot na napakaraming tao rito, at nanunood ang mga kawani ng Academy. Gaano man ka-arrogant si Elaine, wala siyang magagawa kay Terence. Bawal iyon. Gaano man kalakas ang kanyang pinagmulan, nasa Fayang College pa rin siya. Ikaw ang senior sister ng advanced class. Hindi mo ba naiisip na nakakatawa na nandito ka para hamanin ang isang bagong estudyante na kakapasok lang sa intermediate class? Ngumisi si Terence at ngumiti ng mapanokso. Hindi siya interesado na tanggapin ang hamon ni Elaine, isa pa, ayokong manakit ng babae, kaya mas mabuting iwasan mo na lang. Halos mabaliw si Elaine. Tilan papakita ng kahinaan ang unang pangungusap ni Terence, ngunit ang sumunod ay paghamak. Sino ang nagsabing matatalo siya nito kung mag-aaway sila? Pag-uusapan natin ulit iyan kung may kakayahan ka. Duwag kang daga. Kung ayaw mong tanggapin ang hamon ko, sabihin mo na lang. Bakit ka naghahanap ng napakaraming dahilan? Pinigilan ni Elaine ang kanyang galit at tumingin ng may paghamak, sinusubukang galitin si Terence para tanggapin nito ang kanyang hamon. Doon lamang niya ito matuturuan ng leksyon, huwag mong sabihing hindi ka nananakit ng babae dahil natatakot kang matamaan ng babae, di ba? Tumawa ng malakas sina Jace at T-Roy, kasama ang kanilang tagasunod na si Jet Lane, na ipinapakita ang kanilang labis na paghamak kay Terence. Tama ka, kasing mahiyain siya ng daga. Senior Sister Lee, halatang takot siya sa'yo, bakit hindi mo siya pagmukin at ituring na totoo ang sinabi niya? Pinalabis ang pangungutya sa mukha ni T-Roy, ngunit pakiramdam ng mga nanunood ay katanggap-tanggap naman ito. Nandito lang naman sila para manood ng palabas. Kung hindi ito tinanggap ni Terence, ano pa ang saysay ng panunood? Tama iyan, Senior Sister Lee. Ano pa ang saysay ng pakikipag-usap sa ganitong klaseng tao? Nakita na natin ang kanyang pagiging duwag at dahil ayaw niyang lumaban, hayaan na lang natin siyang umalis. Sinamantala ni Jace ang pagkakataon para kutsain si Terence kahit gaano niya ito kagustong ipahiya, pero wala itong pakialam. Nabugbog na niya ang magkapatid na ito dati, kaya ano pa ang dapat nilang pagtalunan? Ano man ang iniisip o sinasabi mo, aalis na ako kasama ang aking nakababatang ate ngayon, bilasan mo at umalis ka na. Kumunat ang noo ni Terence, sinenyasan itong umalis kasama niya, junior sister apprentice Natalie, tara na. Hindi tayo pwedeng makipag-usap sa mga nakakabagot na taong ito. Pumayag si Natalie at sumunod kay Terence para umalis. Terence, hindi ka ba natatakot na tuturuan kita ng leksyon kung hindi mo ako lalabanan? Pinaikit ni Elaine ang kanyang mga mata at malamig na tinitigan si Terence. Kasabay nito, sumulyap siya kay Natalie na may pagbabanta, ibig sabihin kung malas si Terence, hindi rin mabubuhay ng maayos si Natalie. Hindi masyadong natuwa si Terence doon. Naisip niya na dapat niyang tanggapin ang hamon at turuan ito ng leksyon sa ring, para hindi na ito maghanap ng gulo sa hinaharap. Sa totoo lang, hanggat nasa Fayang College ka pa rin, mayroon akong kahit 10,000 paraan para makitungo sa iyo. Huwag mong isipin na nagbibiro ako. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Walang balak tumigil si Elaine at patuloy na nagbanta kay Terence ng malamig, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Gusto mo bang makipaglaban sa akin sa arena? Hindi mo na kailangang pumasok sa ring. Babae ka at lalaki ako. Kahit sinong may mata ay makakaalam. Natawa si Terence ng alanganin. Ayaw pa rin niyang tanggapin ang hamon ni Elaine. Kahit anong isipin niya, hindi siya interesado na makipaglaban sa isang babae, kung sa tingin mo ay mayroon kang 10,000 paraan para harapin ako, dali, magbawas ka ng ilan. Sinabi rin sa akin ng dalawang ito ang parehong bagay, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ako nagawang harapin. Sabay na kumaibot ang mga labi ni na Jace at T-Roy. Kailan ko ba sinabing tuturuan kita ng leksyon?
Iniisip ko lang, paano mo naman nalaman? Huwag kang masyadong matuwa sa sarili mo. Tutupad ako sa pangako ko. Huwag kang lapit na umiiyak at nagmamakaawa pagdating ng panahon. Sumulyap si Elaine kina Jace at Tiroy nang may pagkadismaya at nagpatuloy, Terence, tandaan mo ito, ang mga tao mula sa advanced class ay may karapatang gamitin ang practicing room, at may karapatan din akong gamitin ito. Naniniwala ka ba na hindi ka na muling makakapasok sa silid na ito? Muntik nang matawa ng malakas si Terence, ganoon ba talaga katanga ang Lee na ito? Itinuring ba niya ang cultivation room ng Fayang College na parang kanya? Ang walang kwentang pinuno ng mga advanced na uri. Bakit hindi siya pinatay? Talagang tinakot mo ako ng husto. Kung gayon, maghihintay ako upang makita ang mga pamamaraan ng pinuno ng matataas na uri. Huwag mo akong biguan. Umiling si Terence, ayaw nang makipag-usap sa mga taong ito. Hinailan niya ang Natalie at naglakad palabas. Sa ilalim ng mga titig ng mga kawani ng paaralan, hindi mapilit ni Elaine at ng iba pa sina Terence at Natalie na manatili. Nakangangalang ang kanilang mga ngipin habang pinapanood ang dalawa na umalis. Terence, maghintay ka lang, hindi pa ito tapos. Ikinumpas ni Elaine ang kanyang kamao sa likod ni Terence. Kailangan niyang iligtas ang sarili niya kahit anong mangyari, teka lang, siguradong pagsisisihan mo ang batang binibining ito. Junior brother Terence, ang tanga-tanga mo ba? Ayos lang ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Natalie kay Terence matapos maglakad ng malayo. Nag-aalala siya kay Terence, hindi sa sarili niya. Malakas nga si Terence, pero madaling umiwas sa atake sa labas pero mahirap ipagtanggol laban sa palaso sa dilim. Sa academy, malinaw na may kalamangan ang mga estudyanteng nasa advanced class, tutal, nakabuo na sila ng sarili nilang network ng mga koneksyon sa paglipas ng panahon. Junior Sister Natalie, makakaasa ka. Iilang mga estudyante lang sa advanced class ang mga yan, hindi sila makakagawa ng anumang kaguluhan. Lumuwag ang ngiti ni Terence, at unti-unti ring lumuwag ang loob ni Natalie, hindi pa kasama si Tia Zhang, itong pangalawang pangulo, sa tingin ko ay mabuting tao rin si Pangulong Lane. Kung may talagang gustong palihim na lumabag sa mga patakaran ng akademya, sa tingin ko si Pangulong Lane ang unang hindi sasang-ayon. Tama ka. Kakausapin ko ang aking Panginoon tungkol dito mamaya. Sumusobra na sila. Hindi ba't mabuti para sa lahat ang maglinang at matuto? Naramdaman ni Natalie na may katuturan ang mga sinabi ni Terence, at tumango bilang pagsang-ayon, pero, Terence marami ka nang nasaktan na tao mula sa advanced class, hindi ba't mahihirapan kang makapasok sa advanced class? Palaging iniisip ng babae si Terence, pakiramdam niya ay sa lakas nito, hindi magiging problema ang makapasok sa advanced class, kaya kailangan niyang magplano ng maaga. Nakalimutan niyang pumunta pala si Terence sa paaralan para samahan siya. Kung hindi pupunta si Natalie sa advanced class, natural lang na hindi mag-isa si Terence sa advanced class. Kung ganoon, mas angkop para sa kanya na piliin na lumabas at maglakbay. 6,822. Walang mahirap gawin. Junior Sister Apprentice Natalie, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, iniba ang usapan. Kumusta ang cultivation mo sa cultivation room ngayon? May nakita ka ba? Oo, marami akong natamo. Pakiramdam ko ay tumaas ng malaki ang aking espiritual na enerhiya. Kung magpapatuloy ako sa paglilinang ng ilang beses pa, maaaring makalusot ako. Natuwa si Natalie nang mabanggit ang tungkol sa cultivation, halatang malaki na ang kanyang narating, Terence, Lil, bro, kung makakarating ako sa pambungad na yugto ng bundok, maaabutan ba kita agad? Tama iyan. Basta't malagpasan mo ang pambungad na yugto ng bundok, mabilis mo akong maaabutan. Ngumiti si Terence at tumango. Alam niyang gusto ni Natalie ng lakas, kaya seryoso niya itong hinikayat, Little Senior Sister Natalie, mas maganda ang talento mo kaysa sa akin. Basta't magsisikap ka, mas mabilis kang uunlad kaysa sa akin. Gayunpaman, kapag nakarating ka na sa yugto ng pagbubukas ng bundok, mas makabubuting mag-ipon ka ng sapat. Ang isang tagumpay na may mahusay na paghahanda ay mas makakatulong sa hinaharap. Walang saysay ang basta paghabol sa mas mataas na antas. Ang mga normal na master na pagbubukas ng bundok ay maaaring magmukhang malakas, ngunit marami sa kanila ay hindi man lang kayang talunin ang isang Picchuan cultivator.
Kaya kinailangan ipaalala ni Terence kay Natalie na hindi niya dapat madaliin ang mga bagay-bagay. Naiintindihan ko na ikwento sa akin ni na Master at Mentor Show ang tungkol dito, kaya huwag kang mag-alala, Terence. Tinapik ni Natalie ang balikat ni Terence habang nakangiti, umaarte na parang isang maliit na senior sister. Natawa si Terence sa sarili niya, pero hinayaan niya lang ito. Nagkwentuhan at nagtawanan silang dalawa habang pabalik sa kanilang tirahan sa kuweba. Nagkataong nakilala nila si Jinmo na pumunta upang alamin ang sitwasyon, kaya nag-usap sila sandali. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pang-aasar ni na Elaine at ng iba pa, ngunit hindi masyadong nagsalita si Jinmo. Ayaw malaman ni Jinmo kung saan nanggaling si Elaine, at hindi na nagtanong si Terence matapos makita ang reaksyon nito. Terence, Natalie, ang mga estudyante sa advanced class ang pinakamagaling. Kung hindi naman malaking bagay, huwag makipag-away sa kanila, pero kung may mga api sa iyo, huwag kang mag-atubiling makipagtalo. Ako ang mananagot kung may mangyari. Nangako si Jinmo. Si Natalie ay kanyang disipulo, at si Terence ay parang kanyang pamangkin. Kung may mga api sa kanila, hindi siya basta uupo lang at walang gagawin. Parehong naantig sina Terence at Natalie. Alam nilang hindi lang ito basta-basta sinasabi ni Jinmo, at isa itong tunay na pangako, kaya naman seryoso silang nagpasalamat dito. Hindi simple ang pinagmulan ni Elaine. Kahit hindi ako natatakot sa kanya, kung mayroon kayong hindi maayos na alitan, huwag ninyo siyang patayin. Nag-atubili sandali si Jinmo bago tinawag si Terence. Hindi simple ang pinagmulan ni Elaine Lee. Maaari niya itong bugbugin, ngunit kung mamamatay ito, hindi ito magtatapos ng maganda. Agad na naintindihan ni Terence at tumango, nangakong hindi niya ito papatayin. Sige, hindi kita pipigilan sa iyong pagpapahinga. Dapat kang magpahinga ngayon at pagsamasamahin ang iyong mga natutunan sa silid ng paglilinang. Ngumiti si Jinmo at tumayo, handang umalis. Ang paglinang ng banal na pandama sa silid ng paglilinang ay isang malaking pasanin para sa mga ordinaryong estudyante. Lumalabas lamang si Natalie kapag naabot na niya ang kanyang limitasyon. Nakaramdam siya ng matinding pagod at kailangan niyang magpahinga. Tanging isang weirdong tulad ni Terence ang hindi nakaramdam ng kahit anong pagkabalisa. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng ginhawa at ayaw man lang magpahinga. Gayunpaman, nakita ni Terence ang pagod sa mukha ni Natalie, kaya hindi na siya nagtagal pa. Hinayaan niya itong magpahinga ng mag-isa, at umalis kasama si Jinmo. Terence, kailangan mo munang maging mahina sa paaralan. Malamang na malapit na ang mga epekto ng huling operasyon, tandaan mong huwag kang magdulot ng gulo. Mas makabubuti kung makakalabas ka at iiwasan ito. Pagkalabas, hininaan ni Jinmo ang kanyang boses at bumulong kay Terence, matutuwa si Natalie kung mananatili ka sa academy, ngunit mapapahamak ka kung hindi ito kayang pigilan ni Dean Lane. Ito ay isang pag-aalala mula sa puso ng isang matanda, at hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng pagkaantig. Alam niyang ang tinutukoy ni Jinmo ay ang mga kahihinatnan ng operasyon ng apoy ng langit at lupa. Pagkatapos dumating si Yungming noong nakaraang beses, alam ni Terence na hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Nabanggit nga ni Aaron na gusto niyang pumunta si Terence sa isang misyon para maghanap ng bangkay at maiwasan ang bagyo, pero nadama ni Terence na kung aalis siya, ilalagay nito sa masamang posisyon ang paaralan ng Feiyang, kaya nanatili siya. Sa isang banda, gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Natalie, ngunit sa kabilang banda, ayaw niyang mapunta sa kanya ang sisi. Ayaw niyang madamay ang paaralan ng Feiyang, kahit papaano ay kailangan niyang makasama sa paaralan nang mangyari ito. Tia Zhang, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Nasaan yung espiritong Yuan si Terence, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Marami siyang paraan para makatakas. Mabuti naman at alam mo na sa puso mo. Bahagyang tumango si Jinmo. Tumigil na lamang siya sa puntong ito dahil hindi makakatulong ang labis na pagsasabi. Iyan lang ang para sa araw na ito. Bumalik ka na at magpahinga ng mabuti. Kaya naman, nagpaalam na silang dalawa sa labas ng kuweba ni Natalie, at bumalik si Terence sa sarili niyang kuweba upang ipagpatuloy ang pag-iipon ng mga resulta ng pagsasanay ngayon. Kinabukasan, maagang hinanap ni Natalie si Terence. Wala siyang klase ngayon, kaya plano niyang sumama kay Terence sa palengke. Terence, Lil, bro,
Tapos ka na bang magpahinga? Si Natalie mismo ay puno ng enerhiya, ngunit nag-aalala pa rin siya na baka hindi nakapagpahinga ng maayos si Terence. Kung tutuusin, mas maraming oras ang ginugol ni Terence sa training room kaysa sa kanya, ngunit hindi niya alam na hindi pa pala naabot ni Terence ang kanyang limitasyon kahapon. Nakapahinga ako ng maayos. Senior Sister Natalie, ano ang gagawin mo ngayon? Lumabas si Terence sa kuweba kasama si Natalie, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, pupunta ka pa rin ba sa palengke para magbenta ng gamot? Hindi tayo magbebenta ng mga table tasks ngayon. Sapat na sa ngayon ang mga mission points natin pati na rin ang mga ibinigay sa atin ni Master, kaya hindi na natin kailangang magpatuloy sa pagbebenta ng mga table tasks para lang mapalitan ng mga puntos. Tinigil na ng eksperto sa medisina na si Natalie ang kanyang libangan at binigyan si Terence ng isang maliwanag na ngiti. Tara, kumain tayo sa palengke ngayon. Nabalitaan kong maganda raw ang restoran ng nakakalasing na Diyos. Naghahain sila ng masasarap na pagkain at ang pinakasikat na nakakalasing na God Brew. Dapat mo itong subukan. Nakapunta na sila sa palengke ng ilang beses, pero hindi man lang naisip ni na Terence at Natalie na kumain sa labas. Sa kanilang antas, wala silang gaanong pangangailangan sa pagkain, at bihira silang kumain sa labas maliban na lang kung sinusubukan nilang busyugan ang kanilang gana. Siyempre, ang pagkain sa lasing na God Lodge ay sagana sa espiritual na enerhiya, nakapakipakinabang sa mga cultivator. Bagamat hindi maganda ang epekto, kung kakainin ito ng matagal, makikita pa rin ang epekto. Oo naman, narinig ko na ang tungkol sa Drunken God Residence. Noong huling beses na nakita ko ito, hindi ko inakalang papasok ako at susubukan ito. Natural lang na hindi tatanggihan ni Terence ang alok ni Natalie. Ngumiti siya at sumunod dito papunta sa palengke. Hindi kalayuan, kalalabas lang ni Devin mula sa kanyang kuweba at narinig ang pag-uusap ni na Terence at Terence. 6,823. Hindi nagtagumpay ang tanggang si T-Roy na pabagsakin si Terence sa silid practicean, kaya nagpa siya si Devin na bigyan si T-Roy ng isa pang pagkakataon para makaganti matapos malaman ang kinaroroonan ni Terence. Ayaw mo bang malaman kung nasaan si Terence? Tingnan natin kung paano mo haharapin si Terence. Malamig na tumawa si T-Roy at lumingon para hanapin si Jet Lane para ipaalam dito ang balitang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ginamit na ni Jet Lane ang kanyang pinakamabilis na bilis upang sumugod sa pinakadulong kampo ng mga advanced class. Pagkatapos ay naghanap siya ng makakatulong sa kanya na iulat ang balita habang siya mismo ay naglalakad sa pasukan, sabik na naghihintay sa paglabas ni T-Roy. Pumunta si Terence sa palengke para mananghalian. Sandaling tumigil si T-Roy, hindi inaasahan na magiging ganito kawalang pakialam si Terence, pero wala naman talaga siyang pakialam. Basta alam niya kung nasaan si Terence, pwede na niyang planuhin ang susunod niyang gagawin. Sige, alam ko na ang tungkol dito. Pwede ka munang bumalik. Bawal ang labanan sa palengke, ito ang tuntunin ng akademya. Ayaw ni T-Roy na gawin ito mismo, ngunit dahil nasa kanya ang sibat ni Elaine, hindi ba't sayang kung hindi niya ito gagamitin. Matapos paalisin si Jet Lane, agad na hinanap ni T-Roy si Elaine. Kahapon, pumasok siya sa silid ng paglilinang, at hindi niya alam kung nakalabas na ba ito. Mga 20 oras na ngayon, at maliban kay Terence, karamihan sa mga tao ay malamang na lumalabas na sa oras na ito. Pinag-iisipan ni T-Roy kung dapat ba niyang hintayin si Elaine sa pasukan ng silid ng paglilinang. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpasya siyang pumunta sa kuweba ni Elaine. Hindi niya inaasahan na babalik ito. Senior Sister Lee, mabuti naman at nandito ka. Naisip ko sanang pumunta sa cultivation room para hanapin ka kung wala ka rito. Ikinuyom ni T-Roy ang kanyang mga kamao at bumati ng may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay sa binata sa tabi ni Elaine at sinabing, "Kumusta, nakatatandang kapatid na si Norwan? Mas mabuti pa at nandito ka, nakatatandang kapatid. Anong mas maganda?" Ngumiti si Norwan nang may pagpipigil at tumango kay T-Roy bilang pagbati. Siya ang taga-subaybay ng klase ng mga advanced na klase at nagmula sa parehong lugar ni Elaine. Magkarelasyon din sila, ngunit ang kanyang pinagmulan ay hindi kasing lakas ng kay Elaine, kaya kadalasan ay sinusunod niya ang bawat utos nito. Dahil dito kaya hindi tinawag ni T-Roy ang klase Norwan na monitor sa harap ni Elaine, kundi tinawag niya itong nakatatandang kapatid.
Gayunpaman, kung pag-uusapan ang lakas, mas malakas si Norwen kaysa kay Elaine. Pareho silang nasa antas ng half-step Earth Splitter. Kung talagang lalaban siya kay Elaine, malamang na hindi siya tatagal ng higit sa ilang galaw. Nandito si Tiroy para hanapin ako, anong pinagsasabi mo? Walang pakialam na sumulyap si Elaine kay Tong Norwen. Agad siyang ngumiti at ikinumpas ang kamay, pahiwatig na hindi na ito magsasalita pa. Natawa si Tiroy sa sarili at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting paghamak. Pakiramdam niya ay nasayang ang malakas na lakas ni Norwen. Sa totoo lang, pinigilan siya ng isang babae. Magkapareho sina Senior Sister Lee at Senior Brother Huang. Kailangan ninyong dalawa na protektahan ang karangalan ng advanced class. Biglang bumuo ng pangungusap si Tiroy at agad na bumalik sa pangunahing paksa, nandito ako ngayon para pag-usapan ang usapin ni Terence kay Lee Shijie. Elaine, si Terence yung lalaking nagpahiya sa'yo kahapon, di ba? Hindi naman sa nakikialam ako, pero nasaktan ka niya, kaya kailangan ko siyang hanapin para ipaghiganti ka. Agad na nagpakita ng galit si Norwen at humarap kay Tiroy, nasaan si Terence? Mayroon ka bang anumang kumpirmadong impormasyon? Sigurado akong dinadala ni Terence ang kasintahan niya sa bahay ng mga Diyos ng lasing para sa hapunan, pero alam mo naman ang lugar na yun, bawal ang away doon. Magiliw na ipinaalala ni Tiroy kay Norwen at lumingon kay Elaine, Senior Sister Lee, narito ako para pag-usapan kayo kung paano haharapin ang batang ito ni Terence. Hindi ko na talaga matiis ang galit kahapon. Pagkasabi niya nito, biglang nakaramdam si Elaine ng iisang kaaway. Sa katunayan, orihinal niyang ipinagtatanggol sina Jace at Tiroy, ngunit ngayon ay naging kasama at kakampi na nila ito. Tila may mali. Ano pa bang dapat pag-usapan? Puntahan mo na lang at patayin mo na siya. Ang dating matamlay na tingin ni Norwen ay nawala, at nagpakita siya ng mabangis na ekspresyon. Elaine, huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kitang ilabas ang iyong galit. Sige, sige. Hindi mo na kailangang pag-usapan pa yan. Kung talagang may puso ka, kumilos ka na. Naiinip na ikinumpas ni Elaine ang kanyang kamay at sumangot, at saka, sa tingin mo ba ay hindi ko kayang harapin ang batang Terence na iyon nang wala ang tulong mo? Paano ako makakagawa? Elaine, kung gusto mong gumawa ng hakbang, natural lang na madali lang. Naaawa lang ako sa'yo. Isa lang siyang maliit na B** star na kakapasok lang sa intermediate class, bakit niya kakailanganin ang tulong mo? Ang kakayahan ni Norwen na baguhin ang mukha ay lubhang malalim. Agad siyang napalitan ng isang nakakaakit na ngiti. Siyempre gagawin ko ito para sa iyo. Kung hindi, saan ko ilalagay ang mukha ko? Hindi ba? Matalino ka. Kung gayon ay titingnan ko kung paano ka gaganap ngayon. Sa wakas ay nagpakita ng ngiti ang mukha ni Elaine, at kumaway siya kay Tiroy, puntahan mo si Jace. Sabay-sabay tayong pupunta sa palengke para ayusin ang problema natin sa batang iyon. Senior Sister Lee, walang problema sa pagtawag kay Jace na senior brother, pero bawal ang away sa Market City, ano ang gagawin natin doon? Gusto muna itong kumpirmahin ni Tiroy para hindi siya labis na matuwa pagdating ng panahon. May mga eksperto mula sa academy na nakabantay sa Market City, at sila ay nasa Earth Formation Stage pataas. Kung ang ilan sa kanila mula sa advanced class ay hahanap ng gulo, hindi ito magiging iba sa pagsusumamo ng kamatayan. At kung may anumang problema, maaaring hindi malagay sa alanganin sina Elaine at Norwen dahil mayroon silang taga-suporta. Walang ganoong kakayahan sina Tiroy at Jace. Maaaring sila ang maging dahilan ng pagkakasala kung sakaling magkamali. Ito ay ibang-iba sa naunang plano. Si Elaine ay gagamitin bilang baril, hindi para hanapin si Shuai-Guo para ako ang sisi sa kanya. Sabi ko na umalis ka, kaya umalis ka na lang. Bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Kapag nandoon na tayo, natural lang na ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin at kung paano ito gagawin. Hindi, natural lang na si Elaine ang magdedesisyon, hindi mo kailangang mag-alala. Nanlaki ang mga mata ni Norwen nang muli niyang ipinakita ang kanyang nakakatakot na bangis. Umi-NGO si Tiroy at mabilis na sumang-ayon kasabay ng isang ngiti na humihingi ng paumanhin. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo, naghihintay na mahanap si Jace na siyang magtitiis ng sakit. Elaine, may problema ba sa sinasabi ko? Pagkaalis ni Tiroy, agad na napalitan muli ng isang mapang-akit na ngiti ang mukha ni Norwen.
Yumuko siya ng bahagya at lumapit kay Elaine. Bakit hindi rin tayo pumunta sa tirahan ng mga lasing na Diyos para kumain? Matagal na akong hindi nakapunta roon. Sige, kakain ako at titignan ko kung paano mo aalagaan yung batang yan ni Terence. Kailangan mo akong payagan na manood ng magandang palabas. Ngumisi si Elaine, at biglang tumingin si Tong Norwan ng medyo nabighani. Kung tungkol sa kung totoo nga ba ito, tanging siya lang ang nakakaalam sa kanyang puso. Maya-maya, dumating si Jace kasama si T-Roy. Nagpakita siya ng matinding interes nang marinig niyang makikipag-ayos sila kay Terence, lalo na nang sabihin ni T-Roy na magkasama sina Norwan at Elaine. Nakakatakot ang hanay ng mga ito sa Feiyang Academy. Ang class monitor ng advanced class, ang ate ng on-crown king na si Elaine, at ang dating class monitor ng intermediate class na si T-Roy, na napromote sa advanced class. Mapalakas man o kapangyarihan ang pag-uusapan, lahat sila ay mga nangungunang estudyante. 6,824. Mabilis na nakarating silang apat sa tirahan ng mga lasing na Diyos, at agad na nakita sina Terence at Natalie na nakaupo sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag, kumakain at nakamasid sa tanawin, masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Nandito na talaga. Mukhang maganda ang mood mo. Malamig na sumingot si Elaine at naunang pumasok sa tirahan ng mga lasing na Diyos. Mabilis na sumunod ang tatlong lalaki sa likuran niya, at biglang lumitaw ang aura ng isang ate. Hoy, kung hindi si Miss Lee at si Young Master Linford, pati na rin si Young Master Wang at Young Master Wang. Matagal na tayong hindi nagkikita. Umakyat ka agad sa taas. Nakareserba na ang mga pribadong kwarto para sa iyo. Nang makita ng waiter ng Intoxicating God Residence si Elaine at ang iba pa na pumasok, agad siyang lumapit upang masiglang salubungin sila. Ang iilang ito ay pawang malalaking pamilya. Bagamat hindi sila madalas pumupunta, sa tuwing pumupunta sila, inaasikaso nila ng husto ang mga gawain ng tirahan ng mga lasing na Diyos, kaya kinailangan nilang maging mas masigasig. Hindi mo na kailangang abalahin pa. Kakain tayo sa pasilyo sa ikalawang palapag. Ayaw makipag-usap ni Elaine sa waiter ng Drunken God Residence. Mabababa lang nito ang kanyang katayuan, kaya pagkatapos sabihin ito, dinala niya ang tatlong taong nasa likuran niya sa ikalawang palapag. May bakanting upuan sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag. Lumapit si Elaine at umupo sa tapat ni Terence nang walang sinasabi. Malamig niyang tinitigan si Terence. Sumakit ang ulo ni Terence, bakit niya pa kailangang makipagkita sa tanggang si Lee, napakatangang babae. Wala namang away, bakit kailangan pang maging ganito? Terence, hindi mo kailangang mag-alala na ako ang mag-aalaga sa'yo ngayon. Kumain ka pa ng marami hanggat kaya mo. Malamig at mayabang na naupo si Elaine, itinaas ang baba kay Terence, kumain ka ng busog para matanggap mo ang parusa ko. Terence, Lil, Kuya. Bumubulong si Natalie habang kumakagat sa isang piraso ng karne. Tumingin siya kay Terence gamit ang puppy eyes, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Hindi man lang tiningnan ni Terence si Elaine at ang iba pa, kumain at uminom lang siya gaya ng nararapat at naglagay ng isa pang piraso ng pagkain sa harap ni Natalie. Senior Sister Natalie, kain na tayo. Huwag mong alalahanin ang mga baliw na yan. Ito ang Feiyang College, isang palengke. Sa madaling salita, kung sino man ang magdulot ng gulo dito ang siyang mamamatay. Tumango ng mariin si Natalie at hindi pinansin ang 4 na taong nasa tapat niya. Patuloy niyang nilamon ang pagkain ng elegante at mayabang. Oo, elegante at elegante lang talaga ang pagkain, hanga si Terence sa pagiging perpekto niya. Ikaw ba yan, Terence? Napaka-arrogant talaga ng batang yan. Mukhang kailangan kitang turuan ng magandang leksyon ngayon. Hindi umupo si Norwan. Sa halip naglakad siya sa harap ni Terence, pinag-cross ang mga braso, at tumingin sa kanya. Kahit ang tindig at ekspresyon nito ay may likas na paghamak. Maaari ba kitang abalahin para maligaw? Inabot ni Terence ang kanyang kamay para protektahan ang pagkain at alak sa mesa, puno ng pandidiri ang kanyang mukha. Malulunod ka sa pagkain at alak sa mesa kung ipagpapatuloy mo ito. Paano tayo kakain kung mabaho ang bibig mo?
Iniluwa ni Natalie ang pagkain sa kanyang bibig. Nakaramdam ng hiya at galit si Norwan. Hindi niya ito napansin at hindi niya nagawang umiwas, at maraming pagkain ang nasa kanyang damit. Little senior sister Natalie, ayos ka lang ba? Paano ka naging ganyan kapabaya? Mabilis na tumayo si Terence at tinapik ang likod ni Natalie para pakalmayan ito. Namumula ang mukha ng batang babae at umuubo ito ng malakas, malamang ay nasasakal na, nakikita mo, naiinis na sa iyo ang aking nakababatang senior sister. Hindi ba't pwedeng maging mas mataktika ka at lumayo hanggat maaari? Tinakpin ni Natalie ang kanyang bibig at umubo hanggang sa lumabas ang kanyang mga luha. Kadalasan, dahil ito sa hingal na hingal niya sa kakatawa. Naisip niya sa sarili, paano ito nakakadiri? Halatang natatawa ako dahil napatawa mo ako, ha? Bata, pagod ka na talagang mabuhay. Nangangahas ka bang pagtawanan ang batang Panginoong ito? Malamig ang ekspresyon ni Norwan, at ang kanyang mga titig ay kasing talas ng kutsilyo. Isang marahas na galit ang nag-alab sa kanyang puso, at handa na siyang umatake sa susunod na sandali. Basta't mapabagsak nila si Terence bago pa man makialam ang mga masters ng paaralan, kailangan lang nila siyang turuan ng leksyon. Maliit na parusa lang ang matatanggap nila, ano iyon? Gayunpaman, nang akmang gagalaw si Norwan, biglang sumingit ang waiter mula sa tirahan ng mga lasing na Diyos. Yumuko siya sa magkabilang panig ng nakangiti at sinimulan silang hikayatin na makipagkasundo. Mga mahal na panauhin, ang aming tahanan ng Diyos ng mga lasing ay isang lugar para magnegosyo. Hinahayaan naming kumain at uminom ng maayos ang lahat, at ang pagkakasundo ay nagbubunga ng kayamanan. Napakababa ng tindig ng waiter, at ang kanyang mga salita ay napakamapagkumbaba rin, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi mapagpakumbaba o labis-labis. Ang katotohanan na ang mga kilalang panauhin ay pumunta sa aming lasing na God Tavern ay nagpapakita na nagtitiwala sila sa amin. Sa makatuwid, may obligasyon kaming tiyakin ang kaligtasan ng mga kilalang panauhin habang kumakain sa lasing na God Tavern. Walang tanga sa mga naroroon, kaya natural lang na naintindihan nila ang ibig sabihin ng waiter. Ipinagbabawal ng lasing na God Lodge ang away, at sino mang magtatangkang makaapekto sa kaligtasan ng ibang bisita ay direktang makikialam sa lasing na God Lodge. Para maging tanging tindahan ng pagkain at inumin sa palengkeng ito, walang duda na ang pinagmulan ng Drunken God Residence ay nasa academy. Dahil sinabi na ito ng waiter, pansamantala lamang na napigilan ni Norwan ang kanyang galit. Maswerte ka, hindi mo na makikipagtawaran sa iyo ang batang Panginoon na ito. Naikuyom ni Norwan ang kanyang kamao at humarap sa tindera pagkatapos sabihin iyon. Hindi mo ba nakikitang nasprayan ang batang Panginoong ito? Bilasan mo at dalhin mo ang batang Panginoong ito para linisin. Maaaring may malalim na pinagmulan ang lasing na God Lodge, ngunit ano nga ba ang halaga ng isang maliit na tindera ng lasing na God Lodge? Hindi magiging magalang si Norwan sa kanya. Hindi nagalit ang tindera. Sa ganitong uri ng lugar, anong klaseng mga tao ang hindi niya nakita? Si Norwan ay itinuturing na mas mapigilan. Nangakain ng nakangiting waiter si Norwan para maglinis, binigyan ni Elaine si Norwan ng mukhang naiinis. Sayang at hindi ito nakita ni Norwan, kung hindi ay malalaman niya na hindi nasiyahan si Elaine sa kanyang pagganap. Little senior sister Natalie, di ba? Matapos kong masprayan ng mabahong laway na yan, wala na akong gana sa panunood pa lang. Ngumiti si Terence habang kausap niya si Natalie, na muling nagsimulang umubo. Naubos na ang halos lahat ng pagkain sa mesa. Maaga silang dumating, kaya pagdating ni Elaine at ng iba pa, halos busog na sila. Pinagtatawanan lang sila ni Terence. Terence, talagang naaapektuhan ng mga taong yan ang gana natin. Sinubukan ni Natalie na pakalmayan ang sarili bago ngumiti ng pilyo at tinukso si Terence, kung patuloy natin silang makikita kapag kumakain tayo sa hinaharap, makakatipid tayo ng malaki sa ating mga pagkain. Terence, Natalie, proud ka ba? Ngumisi si Elaine at tumangala kina Terence at Natalie na nakatayo na, sinabi ko na dati na mayroon akong 10,000 paraan para harapin kayo sa academy. Handa na ba kayong dalawa? Dumilim ang mukha ni Terence. Kung siya lang ang tina-target ni Elaine, wala siyang pakialam.
Tutal, ang isang mabuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa mga babae. Pero kung si Natalie din ang target ni Elaine, hindi na siya magiging magalang. 6,825. Kapag oras na para kumilos, tiyak na kikilos siya. Lalo na si Elaine, kasama na ang tatlong dumating ngayon, wala ni isa sa kanila ang nakatakas. Kung gusto mo akong alagaan, sige lang. Ako, si Terence, ay hindi lalaki kahit nakasimangot ako. Pero binabalaan kita, kung maglalakas loob kang magkaroon ng anumang ideya tungkol sa aking senior sister Natalie, tiyak na maghihiganti ako ng daan-daang beses, 1,000 beses, at 10,000 beses. Hinawakan ni Terence ang kamay ni Natalie at malamig na tiningnan ang tatlong babae, huwag mong subukang-subukan ang pasensya ko. Hindi mo yan matiis. Labis na naantig si Natalie sa mga salita ni Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin habang nakatingin dito. Hinawakan niya ang kamay ni Terence at naglakad pababa ng hagdan kasama si Terence, hindi pinansin silang tatlo. Hindi galit si Elaine, kundi masaya. Tiningnan niya ang likod ng dalateroyo ng may malalim na kahulugan, at ang sulok ng kanyang bibig ay kumarba at nagdulot ng isang magaan na ngiti. Kaya ang kahinaan ni Terence ay si Natalie. Dahil ayaw mo akong kalabanan, hahanap ako ng gulo kay Natalie. Tingnan natin kung paano mo tatanggihan ang hamon ko. Senior Sister Lee, plano mo pa rin bang labanan si Terence sa arena? Hindi natural na ngumiti si T-Roy. Hindi niya ginugol ang lahat para lang makita sina Elaine at Terence na umakyat sa entablado, hindi ba natin turuan ng leksyon si Terence ngayon? Hindi naman nila pwedeng tapusin ang mga bagay-bagay sa iilang salita lang, di ba? Nasaan ang mga produkto? Ano ba ang nagmamadali? Ngayon, si Norwan ang bahala sa atin, kaya manunood na lang tayo. Malamig ang mukha ni Elaine. Wala siyang respeto sa kanyang nobya na si Norwan. Sabay na nang inag at yumuko sina Jace at T-Roy. Mas makabubuti para sa kanila na magpanggap na hindi nila alam ang relasyon ng dalawang malalaking amo na ito mula sa mas mataas na uri. Talagang hindi sila maaaring makialam. Kahit sino pa ang ma-offend nila, hindi sila makakalabas dito ng buhay. Bakit ang bagal mo? May inaayos lang kami. Bahagyang kumunat ang magagandang kilay ni Elaine habang kumakaway kay T-Roy, tingnan natin kung tapos na si Norwan. Susundan natin sina Terence at ang iba pa. Kung aalis sila sa palengke, hahanap tayo ng pagkakataon para turuan sila ng leksyon. Gustong-gusto ni T-Roy na marinig ito, kaya tumayo siya at hinanap si Norwan. Hindi niya inaasahan na dumating na pala si Norwan. Kung titingnan ang suot niyang damit, malamang ay nagpalit siya ng damit na inihanda na sa kanyang storage bag, kaya hindi siya nagtagal. Elaine, nakaalis na ba ang dalawang iyon? Nang harapin ni Norwan si Elaine, natural lang na kasing saya siya ng simoy ng hangin sa tagsibol, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding liwanag, halatang hindi handang pakawalan sina Terence at Natalie. Kakaalis lang niya. Sundan natin siya. Naunang bumaba si Elaine. Hindi nang ahas na magsalita si Norwan at sumunod lamang sa likuran, kasunod sina Jace at T-Roy. Matapos makita ito, ang waiter ng lasing na God Lodge ay tanging napangiwi at pinuna ang 4 na taong ito sa kanyang puso. Pumunta sila rito para lamang manggulo at hindi man lang kumain. Napakasamang grupo ng mga bisita. Umalis sina Terence at Natalie sa nakalalasing na tirahan ng mga Diyos at ayaw nang magpatuloy sa pamimili. Tutal, ilang beses na silang nandito nitong mga nakaraang araw, at nawala na ang kanilang pagiging bago. Terence, Lil, bro, Terence sa palengke sa labas ng paaralan. Nag-isip sandali si Natalie, saka ngumiti at nagbigay ng bagong mungkahi, bagamat hindi kasing ganda ng dito ang mga nasa palengke sa labas, maraming uri ng bagay at napakabilis ng mga pagbabago. Mas interesante ang pumunta roon. Sa anumang kaso, hindi ka pa lumalabas simula nang bumalik ka. Ano sa palagay mo? Sige. Matagal-tagal na rin mula noong huli akong namamalengke sa labas. Dahil libre ako ngayon, sabay na tayo. Natural lang na hindi tatanggihan ni Terence ang kahilingan ni Natalie. Matagal na siyang hindi nakakapunta sa palengke sa labas ng paaralan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari noong pinabalik niya si Zane sa Golden Classy area noong nakaraan.
Dahil nagkasundo sina Zane at ang iba pa na magsalitan sa pagpunta, dapat sina Horace at Faye ang darating sa pagkakataong ito. Naisip ni Terence kung nag-aalala ba silang dalawa sa kanya dahil matagal na siyang hindi sumilipot. Hindi naisip ni Terence na tingnan kung nakapunta na ba sa paaralan sina Horace at Faye simula nang bumalik siya. Dapat sana ay nagpadala sila ng isang tao para mag-ulat sa kanya. Little Senior Sister Natalie, noong wala ako, hinanap ba ako nina Horace at Faye? Medyo nagulat si Terence. Kung hindi lang nabanggit ni Natalie ang tungkol sa palengke sa labas ng paaralan, hindi niya maiisip ang mga lalaking ito mula sa masayang lambak. Meron. Pumalakpak si Natalie na parang ngayon lang niya ito naalala, dumating sina Horace at Faye sa Mystic Division C area 2 o 3 buwan na ang nakakaraan, pero wala ka sa academy at nakatutok lang ako sa cultivation, kaya hindi ko sila nakita. Walang balita tungkol kay Terence, o sa halip, karamihan sa mga balita tungkol sa kanya ay ang pagkamatay niya. Natural lang, hindi ito matanggap ni Natalie. Lubog siya sa kanyang cultivation, ginagamit ito para manhid ang sarili. Paano niya nagawang makita si Horace at ang iba pa? Pagkabalik ni Terence, nasa isipan ni Natalie si Terence, at hindi niya naalala si Horace at Faye na dumating sa Fayang School. Nabalitaan ko na pagkatapos dumating nina Horace at Faye, tinanong nila ang mga tao kung paano ka aalamin araw-araw. Sa kasamaang palad, wala silang natanggap na kahit ano. Pagkatapos noon, wala nang balita. Baka bumalik na sila sa dagat ng mga dilaw na uri. Medyo nahiya si Natalie. Naramdaman niyang dapat niyang mas pagtuunan ng pansin ang kinaroroonan ni Horace at ng iba pa. Tutal, mga tao sila ni Terence. Ngayong nakabalik na si Terence, wala na siyang magagawa para tulungan ito. Sa tingin ko hindi na tayo babalik sa dagat ng Golden Class, di ba? Maliban na lang kung maaari silang manatili ng mas matagal kaysa sa itinakdang oras ng lugar ng Mystic Class C, pero hindi iyon posible. Umiling si Terence, kinakalkula ang oras sa kanyang isipan. Sina Horace at Faye ay dapat na manatili ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan. Hindi mahalaga. Sa anumang kaso, titingnan natin ang palengke doon. Marahil ay hinihintay na ako ng 2 doon. Habang nag-uusap sila, nakalabas na silang 2 ng palengke. Sinundan sila ni Elaine at ng iba pa mula sa malayo, ngunit wala silang balak na kumilos agad. Terence, Lil, bro, sinusundan tayo ng mga matataas na uri ng tao. May problema ba? Lumingon si Natalie at nakita si Elaine at ang 3 pa. Medyo nag-aalala siya. Bakit hindi muna tayo pumunta sa aking Panginoon? Napansin na ng banal na sentido ni Terence si Elaine at ang iba pang sumusunod sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Nakakainis talaga ang mga taong ito, at mas makabubuti kung hindi nila siya guluhin. Kung hindi, wala siyang pakialam na turuan sila ng leksyon. Bakit mo hinahanap si Auntie Zhang? Nag-aalala ka ba na baka hindi ako ang kapares nila? Ngumiti si Terence at umiling. Junior Sister Natalie, huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi ako nag-aalala na wala kang laban sa kanila. Nag-aalala lang ako na baka bugbugin mo sila ng husto at magdulot iyon ng gulo. Kaya, gusto ko munang mag-ulat sa aking Panginoon para matulungan niya akong harapin ang mga kahihinatnan nito. Tinakpin ni Natalie ang kanyang bibig at tumawa, napakalinaw ng kanyang sinabi, at hindi alam ni Terence ang sasabihin. 6,826. Nang makita ang tiwala sa mukha ni Natalie, gumaan din ang loob ni Terence. Hindi pinansin ng 2 ang mga taong sumusunod sa kanila at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa palengke sa labas ng paaralan. Nang marating nila ang mas liblib na lugar, hindi napigilan ni Norwan na sumugod. Halos walang mga ekspertong nangangasiwa sa akademya. Terence bata, tama na. Biglang bumilis si Norwan at naabutan sina Terence at Natalie. Ngumisi siya at ibinuka ang kanyang mga braso, hinaranggan ang 2, kahit lumuhad ka pa at magmakaawa ngayon, hindi magpapakita ng awa ang batang Panginoon na ito. Kuya, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang ating nakababatang kapatid. Kung handa siyang lumuhad at magmakaawa, bilang kanyang mga nakatatandang kapatid, kailangan natin siyang bigyan ng kahit kaunting mukha.
Walang masama sa pagpapakita ng awa. Nakangiting humakbang si Jace. Siya ang assistant class monitor ng advanced class at maganda ang relasyon nila ni Norwan, kaya mas casual siyang nagsalita. Si Tiroy naman ay medyo nagkulang. Hindi siya nang ahas na kausapin si Norwan ng ganoon. Sino ang mag-aakala kung magtatanim ng sama ng loob ang class monitor sa kanya? Tama si Junior Brother Wang. Bilang isang senior brother, dapat kong bigyan ng kaunting mukha ang junior brother na ito. Kung ganoon nga, Terence, dapat kang lumuhad at magmakaawa. Maaaring maging mahinahon ang pakikitungo sa iyo ng senior brother. Tumanggaw si Norwan bilang pagsang-ayon at mayabang na itinuro ang lupa, sinenyasan si Terence na lumuhad. Nag-uusap kayong dalawa, ayos lang ba ang utak ninyo? Ngumiti si Terence at tiningnan silang apat ng may paghamak. Sa isang basurang tulad mo, gusto mo lang bugbugin, di ba? Magaling na bata, gusto ng batang Panginoon na ito ang mga taong matigas ang ulo na katulad mo. Sana ay magpatuloy ka pa rin sa pagiging matigas ang ulo mamaya. Tumawa ng mapang-asar si Norwan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagdikit ang kanyang mga buko-buko. Handa na siyang lumaban. Nakakatawa lang para kay Terence ang mga pamamaraan ng gangster na ito. Sino ang tinatakot niya? Parang walang makakagawa ng ingay. Tumigil ka na nga. Kung gusto mong bugbugin, bilasan mo. Gusto mo ba ng away na isa sa isa o away na grupo? May nanunuyang ngiti sa mukha ni Terence habang tinitingnan silang apat muli, lumuwag ang boses niya, kung one-on-one ang laban, lalabanan ko kayong apat. Kung group fight, tatalunan ko kayong apat. P*K. Ano ang pagkakaiba ng away na isa sa isa at away na grupo? Nagmura sina Jace at Tiroy sa kanilang mga puso, ngunit nang maalala ang bilis ni Terence, nadama nilang hindi bulag ang bata. Pero sa pagkakataong ito, kinailangan ni Terence na harapin ang kalahating hakbang na pagbukas ng lupa nina Norwan at Elaine, na nasa parehong antas. Kung wala ang tulong ng isang spirit sense attack, magagamit ba talaga niya ang ganoong uri ng nakakatakot na kapangyarihan? Habang nag-iisip ang dalawa, hindi na napigilan ni Norwan ang kanyang galit. Itinuro niya si Terence at ngumisi, pwede kang maging mayabang habang kaya mo pa ring magsalita. Wala ka ng pagkakataong magmakaawa mamaya. Masyado kang madaldal. Kung gusto mong makipag-away, bilasan mo. Mahalaga ang oras ko at wala akong oras para sayangin sayo. Naiinip na si Terence, hindi na niya moari kung sino ang unang gagawa ng hakbang, kaya hinintay niya si Norwan na siyang unang gagawa ng hakbang para makapagsampa na siya ng kaso mamaya. Para hindi na masyadong mahirapan sina Jinmo at Aaron. Magaling. Mas mahalaga ang oras ng batang Panginoon na ito. Sayang naman kung sayangin pa natin yan sa inyong dalawa. Habang nagsasalita si Norwan, ibinuka niya ang kanyang mga braso at sumigla ang kanyang aura. Agad na tumaas ang kanyang marahas na tunay na chi. Dahil ayaw mong lumuhad at magmakaawa, humanda kang tanggapin ang parusa ng batang Panginoong ito. Tungkol naman sa iyong munting kasintahan, tila interesado si Junior Brother Wang. Naniniwala akong handa siyang alagaan siya ng mabuti. Napaisip si Tiroy ng matagal, alam mo ba ang iniisip ko? Parang hindi niya sinabi. Ganoon ba kaalote? Gayunpaman, kung ibibigay sa kanya ang Natalie, malugod niya itong tatanggapin. Tutal, wala naman siyang Norwan bilang panangga, kaya ano ang mali doon? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, isang mapanganib na liwanag ang sumilay sa mga ito. Gusto lang niyang turuan ng leksyon si Norwan, pero gusto niya talaga itong patayin ngayon. Naglakas loob siyang magkaroon ng ideya tungkol sa Natalie. Hindi ba marunong baybayin ng gago na ito ang salitang kamatayan? Hindi alam ni Norwan na matagumpay niyang napukaw ang galit ni Terence. Tumawa siya ng baliw habang ginagamit ang kanyang martial skill at sumugod kay Terence. Isang direktang pagsupil. Sa ganitong paraan lamang niya maipapakita ang kanyang kapangyarihan at momentum, at mapatingin sa kanya si Elaine sa ibang paraan. Gayunpaman, tila wala namang maipagmamalaki kapag nakikitungo sa isang batang nasa tuktok ng unang yugto ng Mountain Opening Realm. Ang mga biglaang kaisipang ito ay tumatakbo pa rin sa isipan ni Norwan nang maglaho si Terence na parang multo. Nang muling lumitaw siya, nasa tabi na niya ito.
Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay kasing layo lamang ng ilang hibla ng buhok. Isang malakas na kalabog ang tumama sa tiyan ni Norwen gamit ang kamao ni Terence. Hinawakan niya ang braso ni Norwen at iniwas ito bago pa siya makakalipad palayo. Sa isang malinaw na tunog, napaatras ang katawan ni Norwen, ngunit nabali sa dalawa ang kanyang braso. Ang mukha ni Terence ay kasing lamig ng yelo, walang emosyon. Gamit ang kaliwang paa niya bilang ikot, bahagyang inikat niya ang kanyang katawan at umikot mula sa likuran Norwen patungo sa kabilang panig. Isa na namang mariing tunog ng pagkabali ng mga buto ang narinig. Ang kabilang braso ni Norwen ay nakabaluktot din sa kakaibang paraan, na tuluyang nawala ng posibilidad na lumaban. Noon lang napasigaw ng malakas si Norwen. Sunod-sunod ang matinding sakit na naramdaman niya. Hindi maaawa si Terence kay Norwen, siya mismo ang may kasalanan nito. Isa pa, hindi naman malaking problema ang mabali ang dalawang braso. Kaya itinaas muli ni Terence ang kanyang binti at madaling sinipa ang gilid ng tuhod ni Norwen. Kasabay ng ikatlong tunog ng pagkabali ng mga buto, natagilid ang katawan ni Norwen at bumagsak sa gilid. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Malabo lang ang naramdaman ni Elaine sa harap ng kanyang mga mata. Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, parang tatlong bali ng buto at sigaw ni Norwen ang narinig niya. Nagsimulang manlamig ang puso ni Elaine, ganoon ba kalakas si Terence? Wala man lang lakas si Norwen para lumaban. Kung siya, si Elaine, ay aakyat, hindi ba mas mabilis siyang mamamatay? Yung sumpaman na sina Jace at T-Roy, sinusubukan siyang lokohin. Ako na ang bahala sa kanilang dalawa mamaya. Sa isang iglap, maraming bagay ang naisip ni Elaine. Ang tanging bagay na hindi niya pinapansin ay ang buhay at kaligtasan ni Norwen. Gayunpaman, wala siyang pakialam kay Norwen, patay man ito o hindi. Ang ganitong uri ng asimetrikong pakiramdam ang dahilan ng pagkamatay ng mga pasyenteng may OCD. Kamakailan lang ako dumaranas ng OCD, kaya sana pagpasensyahan niyo na lang. Tumingin si Terence sa nakabuwal na si Norwen at tumawa ng pangungutya. Malakas siyang yamakap pababa, na nabali ang tanging buo na binti ni Norwen, mukhang mas maayos na ngayon, pero sayang at hindi ito sapat na perpekto. Ano ang susunod kong gagawin? Ang lamig sa mga mata ni Terence ay nagparamdam ng kilabot kay Norwen. Sigurado siyang gusto talaga siyang patayin ni Terence. Sa sitwasyon niya ngayon, wala siyang paraan para pigilan ang sarili. 6,827. Terence, tumigil ka. Sa kritikal na sandaling ito, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa malayo. Isang figure ang mabilis na lumitaw at dumapo sa pagitan ng dalawang panig sa isang kisap mata. Mga estudyante kayo ng akademya. Dapat kayong magkaisa. Hindi kayo maaaring magpatayan ng basta-basta. Walang iba kundi ang tagapagturo ni na Terence at Natalie, si Rose Ann. Walang nakakaalam kung bakit siya biglang sumulpot, pero pinigilan niya si Terence sa pagpatay kay Norwen. Kahit mukhang miserable si Norwen dahil bali ang lahat ng kanyang mga paa at kamay, wala naman talagang kwenta ang ganitong uri ng pinsala. Malapit na siyang gumaling, at kung magpapatuloy si Terence, baka mawalan pa siya ng lakas. Instructor Shu, bakit ka nandito? Kumurap si Terence, nalilito. Hindi naman siguro siya basta-basta dumaan, di ba? Mas may respeto si Terence kay Rose Ann, ang guro mula sa mga bagong klase hanggang sa mga nasa intermediate na antas. Ang kanyang paglitaw ay nangangahulugan na makakatakas si Norwen. Narinig ko. Kaya pumunta ako para tingnan. May sasabihin sana si Rose Ann pero natigilan siya. Tiningnan niya si Norwen na nasa lupa at si Elaine at ang iba pa. Kahit hindi niya ipinaliwanag ng detalyado, naintindihan naman ni Terence. Tila may nakapagsabi kay Rose Ann na si Terence ay tina-target ni na Norwen at ng iba pa. Nag-aalala siya at agad na lumapit. Hindi masyadong sigurado si Rose Ann sa lakas ni Terence, pero may kutob siya. Maaaring hindi naman siya dehado laban kina Norwen at sa iba pa, pero sina Norwen at Elaine ay may matibay na pinagmulan. Magiging problema si Terence kahit sino ang manalo o matalo. May ganoong pag-aalala si Rose Ann, kaya nagmadali siyang pigilan ito, ngunit hindi niya inaasahan na isang hakbang pa rin siya nahuhuli.
Huwag kang mag-alala, Instructor Shu. Nag-i-sparring lang kami. Hindi kami magdudulot ng anumang gulo para sa akademya. Nagkibit balikat si Terence habang nakangiti, malamig ang mga mata habang nakatingin kay Norwen at sa iba pa. Kung gusto ni Norwen na gamitin ang pagkakataong ito para isali ang paaralan, wala namang problema si Terence na patayin siya agad. Tama, nakikipag-sparring lang kami kay Terence. Natamba si Norwen ng mag-isa at nabali ang mga braso at binti niya. Napakawalang kwenta. Tumawa si Elaine habang sama-sama kay Terence, ngunit hindi niya nakalimutang kutsain ang kanyang kasintahan. Sandali na parang namatay ang puso ni Norwen. Pumunta si Norwen kay Terence sa pagkakataong ito para sa kapakanan ni Elaine. Bagamat natalo siya kay Terence, ang ugali ni Elaine ay lubhang nakakasakit. Oo, nakikipag-sparring lang ako kay Terence Jr. Brother, ang pinsala ko ay dahil sa pagkahulog, hindi naman malala. Nagngingit-ngit si Norwen at tiniis ang sakit. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, ngunit tanging ang sinabi ni Elaine ang kanyang natanggap. Instructor Shu, kaya naming ayusin ang mga bagay-bagay dito. Hindi mo na kailangang abalahin pa. Biglang naramdaman ni Terence na kaawa-awa si Norwen. Hindi niya alam na magkasintahan na pala sina Norwen at Elaine. Naisip niya lang na ang tanga talaga ng lalaking ito para gawin ang lahat para kay Elaine. Tama iyan, kung abala ka, huwag mo kaming pansinin. Kailangan pa rin naming makausap si Terence, kaya hindi ka namin pipigilan. Tumawa si Elaine at pinalayas sila. Malinaw na hindi ito para hayaang manatili si Roseanne, at talagang hindi ito naging madali para kay Roseanne na manatili. Kung hindi, tiyak na masasangkot ang usaping ito sa antas ng kolehiyo. Walang sino man sa mga taong naruroon ang may gusto na mangyari ito. Hanggat aalis si Roseanne, ang bagay na ito ay magiging isang maliit na alitan lamang sa pagitan ng mga estudyante, at hindi ito magiging mapanganib. Terence, ayos ka lang ba? Tumanggaw si Roseanne kay Elaine at mahinang tinanong si Terence. Nag-aalala pa rin siya para kay Terence. Hindi maganda kung nasaktan si Terence o may iba pa siyang nasugatan. Ayos lang. Huwag kang mag-alala, guro. Hindi kami matatalo ni Senior Sister Natalie. Maaari na kayong umalis at gawin ang sarili ninyong mga gawain. Nakahinga ng maluwag si Roseanne nang maluwag nang makita ang ngiti ni Terence. Pakiramdam niya ay ginagawa niyang parang bundok ang isang maliit na bontan. Tutal, maaasahan naman si Terence. Ang hindi niya alam ay kung dumating lang siya ng mas huli, malamang ay napilayan na ni Terence si Norwen. Maraming pagkakataon na tila malambot ang puso ni Terence at medyo malambot pa nga, ngunit kapag nalampasan na niya ang kanyang kinikita, papatay siya ng walang pag-aalinlangan. Ang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ay gumuho ng hindi mabilang na beses, at ang hangering pumatay ni Terence ay lalong lumakas ng hindi niya nalalaman. Dahil ganoon nga, aalis na ako. Huwag kang padulos-dalos. Bamulong muli si Roseanne, saka lumingon kay Elaine at sa iba pa. Magkukunwari akong hindi ko nakita ang nangyari ngayon. Sana ay wala ng ganitong sparring sa hinaharap. Kung hindi, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Gaano man kalakas ang inyong pinagmulan, pareho lang din sa Feiyang College. Ngumisi si Elaine sa sarili. Paano naman nangyari iyon? Kahit ang dekano ng kolehiyo ng Feiyang ay kailangang maging magalang kung ilalabas niya ang kanyang taga-suporta. Gayunpaman, malamang na parurusahan si Elaine dahil sa pag-alarma sa mga taong nasa likod niya para sa isang maliit na bagay. Mas malaki ang natamong talo kaysa sa natamong pakinabang. Dahil hindi niya masyadong inisip iyon, casual na nagsalita lang si Elaine ng ilang salita. Sa kabilang banda, sina Jace at Tiroy ay tapat na sumang-ayon. Walang ibang nagawa si Yingying kundi sumang-ayon. Muntik nang umihi sina Jace at Tiroy nang makita nila kung paano makitungo si Terence kay Norwen. Hindi nila inaasahan na ganito kalakas si Terence. Sa harap ni Terence, ang half-step earth splitter na si Norwen ay walang pinagkaiba sa kanilang dalawa, binugbog ng hindi man lang nakalaban. Hindi, may pagkakaiba pa rin. Mas malala pa ang kalagayan ni Norwen, bali lahat ng apat niyang paa at kamay.
Kung iisipin, talagang naging magaan ang loob ni Terence sa kanila sa cultivation room, medyo mga panlabas na pinsala lang ang natamo nila. Sabay na naisip ni na Jace at T-Roy ang iisang tanong. Palihim silang nagpalitan ng tingin at patuloy na ginamit ang paraang ito para mag-usap. Napakalakas ni Terence, pinayagan niya kaming pumasok sa cultivation room. Paano kung siya si Ying Luo? Pinahiya niya tayo ng ganito, hindi ba tayo maghihiganti? Siyempre, gusto ni Ford na maghiganti, pero sa susunod, kailangan ng mas tumpak at detalyado ang plano niya. Kailangan niyang pumatay sa isang atake lang. Mahirap din para sa magkapatid na ito na umasa sa mga senyales ng mata para maipadala ang isang komplikadong mensahe, at halos manigas na ang kanyang mga mata. Hindi napansin ni Roseanne ang mapang-akit na tingin ni na Jace at T-Roy. Matapos niya silang katukin ng ilang salita, naramdaman niyang wala namang dapat problema, kaya tumalikod siya at umalis. Kung tungkol naman kay Norwan, na nasugatan sa lupa, nagkunwari si Roseanne na nakalimutan at hindi siya pinansin. Pagkaalis ni Roseanne, mabilis na kumuha si T-Roy ng isang pampagaling na tableta at palihim na lumapit kay Norwan. Maingat niya itong inilagay sa kanyang bibig. Maaaring hindi pansinin ni na Roseanne at Elaine si Norwan, ngunit hindi siya papansinin ni T-Roy. Tutal, siya ang taga-subaybay ng klase ng mga advanced na klase. Magiging kapaki-pakinabang siya sa maraming paraan. T-Roy, bakit mo siya pinapahalagahan? Hindi kayang talunin ng ganitong klaseng basura ang isang little junior mula sa intermediate class. Nakakahiya talaga siya. Malamig na tiningnan ni Elaine si Norwan na nakahiga sa sahig. Wala siyang pakialam sa kanyang nobyo. Hindi pa kasama ang pag-aliw nito, halatang sinasaktan niya ito kapag nalulungkot ito. 6,828. Kahit si Terence, isang tagalabas, ay naramdaman na hindi ito sulit para sa kanya. Para sa ganitong klaseng babae, ano pa ang saysay nito? Terence, hindi ko alam na ganito kalakas ka pala. Wala pa nga sa kalahati ng lakas mo si Norwan. Biglang ngumiti si Elaine at humarap kay Terence nang may paghanga, lahat ng nangyari noon ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngayong nalinaw na natin ang lahat, tapos na ang lahat. Humihingi muna ng paumanhin sa iyo ang senior sister, sana huwag mo nang sisihin ang senior sister. Hindi mapigilan ni Terence ang panginginig. Hindi niya alam kung mali ang gamot na ininom ni Elaine, pero bigla itong umikot ng 180 degree. Hindi niya ito mainom. Ako ang senior sister ng kapatid ni Terence Lil, hindi ka senior sister. Sumimangot si Natalie, na parang natatakot, at hinaila ang kamay ni Terence para ideklarang siya ang may-ari, dahil hindi lang ito pagkakaintindihan, pwede na kayong umalis. May gagawin kami ni Terence, wala kaming oras para mag-usap kayo. Junior Sister Salter, lahat tayo ay estudyante ng iisang akademya, kaya natural lang na galing tayo sa iisang sekta. Hindi ka mawawala ng gana kung tatawagin mo akong senior sister. Nanatili pa rin ang matamis ng ngiti ni Elaine at napakapasyente niya kay Natalie, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang mabuting pakikitungo kay Norwan. Dalhin ninyo si Norwan sa isang tabi para gumaling, huwag ninyo akong istorbohin at si Terence Jr. brother. Malamig ang kanyang mga salita, at malamig din ang ekspresyon ni Norwan. Sina Jace at T-Roy, na alam ang kanilang relasyon, ay lalong nanlamig. Sumangayon sila na may kasamang tuyong tawanan at mabilis na inilayo si Norwan. Gayunpaman, hindi nila alam kung ang dalawang malalaking amo, sina Norwan at Elaine, ay darating upang makipag-ayos sa kanila pagkatapos ng araw na ito. Labis silang nag-aalala. Dito na nagtatapos ang usapin ngayon. Ayoko nang magkaroon pa ng anumang pagtatalo sa iyo sa hinaharap. Hinaila ni Terence ang Natalie sa likuran niya at tiningnan sina Elaine at ang iba pa ng may kalmadong mukha, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kapag may nangyaring katulad nito ulit, hindi magiging ganoon kapayapa ang mga pamamaraan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni na Jace at T-Roy, iniisip lang nila kung ano ang mangyayari kung hindi nila matatalo si Terence. Walang pakialam si Elaine at nakangiti pa rin. Galit pa rin ba si Terence Sheedy? Sinabi ko na hindi lang ito pagkakaintindihan, wala nang susunod. Mas mabuti kung huwag mo na. Paalam.
Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence sa kanila, at wala siya sa mood makipagtalo sa kanila. Hinailan niya palayo si Natalie pagkatapos ng isang casual na pangungusap. Kapatid na Terence, sandali lang. Mabilis na inabot ni Elaine ang kamay para pigilan ang dalawa, ngunit binawi niya ang kanyang kamay matapos makita ang maiinis na mga mata ni Terence. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha, ngayong nalinaw na ang hindi pagkakaunawaan, maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Terence, Salter, hindi ba? Nasa iisang academy tayo, kaya madalas tayong magkikita. Ang isa pang kaibigan ay nangangahulugan ng isa pang landas. Ano ang gusto mo? Baka sa mukha ni Terence ang pagkainip. Kung patuloy siyang aabalahin ni Elaine, talagang makikipag-away siya rito. Bakit ang bangis mo, Terence? Kinakausap lang kita, hindi mo ba kayang gawin yan? Sumimangot si Elaine at pinapadyak ang mga paa, nagpapakyot. Nanginig ang buong katawan ni Terence. Hindi niya talaga magustuhan ang ganitong klaseng mapang-akit na estilo. Kung si Natalie yun, ibang-iba ang magiging karanasan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Nagmamadali kami. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay sa kanyang noo, sinasabi sa sarili na ginagawa niya lang ito dahil sa mga sinabi ni Roseanne ngayon lang. Kung hindi, hindi niya aabalahin si Elaine. Si Terence Jr., si Norwin ang class monitor ng advanced class. Kilala siya bilang pinakamalakas sa advanced class, pero kahit isang suntok mula kay Terence Jr. ay hindi niya kayang tiisin. Sa lakas ni Terence, sobra pa siya para makapasok sa advanced class. Ngumiti si Elaine nang may kaakit-akit, ibang-iba sa dati niyang kayabangan. Isa nga siyang pabago-bagong babae. Terence, bakit hindi ka pumunta sa advanced class? Pwede mo akong protektahan, ha? Siguradong hindi ka totretuhan ng masama ng senior sister. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ano ba to? Sinusubukan ba niya siyang akitin? Anong klaseng tao ako sa tingin mo? Natatakot ka ba, tanga? Mas lalong nagalit si Natalie, at akmang lalapit na sana para pag-alitan si Terence, pero hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataon. Kahit na gawin niya iyon, malamang ay hindi niya magagawa. Mukhang wala nang iba pa ang advanced class kundi ito. Hindi ako interesado. Uulitin ko, dito na nagtatapos ang usapin ngayon. Huwag mo na akong guluhin pa. Pinahinto ni Terence si Natalie at tumalikod para umalis. Hindi mo kailangang tumanggi ng ganoon kabilis, Terence, ang advanced class ay may bentaha na hindi kayang ikumpara sa intermediate class, at higit pa riyan. Marami kang mawawala kung sasamahan mo ang iyong munting kasintahan. Hindi sumuko si Elaine. Nagbigay siya ng mga kondisyon habang nagsasalita, basta't sabihin mo ang salita, Terence Jr., hahanapan kita ng pwesto. Puno na ang advanced na klase. Kung gusto mong sumali sa advanced na klase, kailangan mong sumubok o huminto. Maaaring pumasok si Terence sa advanced class anumang oras kung gusto niya silang hamanin, ngunit kailangan niyang maghintay muna. Gusto ni Elaine na ipaubayan niya sa isa sa mga advanced class ang kanyang pwesto, at ang rekomendasyon para sa intermediate class ay si Terence. Ang dami mong sinasabing kalokohan. Sabi ko na nga ba hindi ako interesado, kaya hindi rin ako interesado. Malamig na sumangot si Terence at hindi pinansin si Elaine. Tumalikod siya at umalis kasama si Natalie, little senior sister Natalie, huwag mo na silang pakialaman. Sinasayang lang nila ang oras natin. Terence, hindi natin ito hahayaang mangyari ng ganito lang, maghintay ka lang. Si Norwan, na medyo nakabawi na, ay nakahiga sa gilid, patuloy pa rin sa pagbigkas ng mga salitang iyon. Nawala na siya ng malay ngayon, at ang ugali ni Elaine ay nagpahirap sa kanya na hindi kamuhian si Terence. Sumulyap si Terence kay Norwan na nakahiga sa lupa at naglakad palapit. Nagulat sina Jace at T-Roy at bigla na lang umatras. Pagkatapos, napagtanto nilang hindi nararapat na iwan si Norwan. Bago pa man mahayla ng dalawa si Norwan palayo, nasa harap na niya si Terence, naglalakad palayo sa kanya ng walang tigil. Nagpumigla si Norwan na parang bulate dahil sa bali ng mga paa at kamay, pero hindi siya ang katapat ni Terence kahit noong maayos pa ang kalagayan niya, lalo na ngayon. Bukod sa bakas ng paa sa kanyang dibdib, ang mukha ni Norwan ay natatakpan din ng bakas ng paa ni Terence.
Dahil walang tigil ang pagdurugo ng kanyang ilong, mukhang kaawa-awa siya. Nasabi ko na limitado ang pasensya ko. Pinalaya na kita ngayon, pero hindi ibig sabihin noon ay palalayain na kita sa susunod. Kung gusto mong maghiganti, sige lang. Hindi tumigil si Terence at tinapakan ang katawan ni Norwan. Hindi man lang niya iniling ang ulo niya, aso ka, pero ganyan ka kumilos. Nawala na talaga ang dating ng mga aso mo. Sa hinaharap, idilat mo ng husto ang mga mata mo at tingnang mabuti. Kahit gusto mong maging aso, kailangan mo munang tingnan kung sulit ba. 6,829. Sa sobrang hiya ni Norwan, gusto na niyang tumalon at kainin ng buhay si Terence dahil sa bakas ng sapatos sa mukha. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng ilang ngipin at dumudugo ang ilong, hindi man lang siya makapagsalita. Medyo nahiya si Elaine, pero sandali lang iyon. Tiningnan niya si Norwan ng may malamig na titig. Basura. Mabilis na umalis sina Terence at Natalie. Kung hindi dahil sa pagdating ni Roseanne, tiyak na hindi maaayos ang usapin ngayon. May balak talaga si Terence na patayin siya ngayon lang. Nakita niya na papunta rin si Roseanne sa palengke sa labas ng paaralan, kaya gusto niya itong habulin at tanungin kung paano ito nakarating dito ng maaga. Maaari kayang ang mga kilos ni Terence ay nasa ilalim ng pagmamatsyag ng paaralan. Hindi pa ito naisip ni Terence noon, pero sabik na siyang kumpirmahin ito ngayong mayroon na siyang ideya. Hindi pa nakakalayo ang dalawa ng maabyutin nila si Roseanne, na tila hinihintay na si Terence mula pa sa simula. Instructor Shu, hinihintay mo ba kami? Medyo nagulat si Terence, tila may gustong sabihin si Roseanne. Tama. Hindi ako masyadong nakapagsalita kapag nandyan sina Elaine at ang iba pa. Kaya nga hinintay ko kayong pumunta rito at ipaalala ulit sa inyo. Ipinakita ni Roseanne ang kanyang natatanging matingkad na ngiti at tumango sa dalawa, sina Elaine at Norwan ay may malalakas na pinagmulan. Hindi kayang saktan sila ng akademya. Kaya, ayos lang na makipag-away kayo ng kaunti, pero hindi kayo dapat magdulot ng malubhang aksidente. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ito ay isang sekta. May hula si Terence, tanging ang mga misteryosong sektang iyon lamang ang makakatakot kahit sa paaralan ng Feyang. Terence, ano ang isang sekta? Tanong niya. Medyo naging mausisa si Natalie. Hindi pa niya nakikilala ang lugar na ito, at hindi naman ito partikular na binanggit ni Terence. Tungkol naman sa sekta sa bundok sa inabando ng lupain, maikli lang itong binanggit ni Terence. Naiintindihan ito ni Jinmo at ng iba pa, ngunit hindi ito naiintindihan ni Natalie. Natalie, ang sekta ay isa sa mga puwersa sa mistiko na lugar ng dagat. Hindi mo muna kailangang malaman ang tungkol dito sa ngayon. Ngumiti si Roseanne at umiling sa Natalie, ngunit hindi niya ipinaliwanag ng detalyado. Alam ni Terence ang tungkol sa sekta, at gayon din si Roseanne. Kaya naman niya ipinaalala kay Terence. Mentor, saang pamilya sila galing? Pakiramdam ni Terence ay medyo malas din siya. Palagi niyang sinasaktan ang mga tao mula sa kanyang sekta. Una, ito ang sekta ng Heavenly Array. Pagkatapos, ito ang sekta ng bundok. Ngayon, ito ang sekta sa likod ni Elaine at Norwan. Kung magpapatuloy ito, si Terence ay magiging ang kaaway ng lahat ng sekta sa mistiko na dibisyon. Hindi kambenyenteng pag-usapan ito ng detalyado ngayon. Kakausapin na lang kita kapag may oras ako. Malamang ayaw pag-usapan ni Roseanne ang sekta sa harap ni Natalie, kaya nagbigay na lang siya ng dahilan. Hindi siya pinilit ni Terence, sasabihin naman niya rito kung kailan niya kailangan, at mas mahalaga na malutas ang problema nito ngayon. Instructor Shu, gusto ko sanang itanong sa iyo ngayon lang. Paano ka nakarating sa tamang oras para matigil ang alitan sa pagitan natin? Sino ang nagpadala sa iyo ng mensaheng ito? Sumulyap si Roseanne kay Terence at ngumiti, nag-aalala ka ba na baka mabantayan ka ng academy? Kung ganoon, masyado ka talagang nag-iisip. Hindi nakaramdam ng kahit kaunting hiya si Terence matapos ibunyag ni Roseanne ang kanyang mga iniisip. Nagkibit-balikat lamang siya habang nakangiti. Magkaibigan at guro ang dalawa, kaya hindi kailangang maging masyadong formal.
Huwag kang mag-alala, hindi ganoon kalaya ang akademya para bantayan ang mga kilos mo. Sa pagkakataong ito, dahil ito kina Elaine at Norwan. Nasabi ko na hindi simple ang kanilang pagkakakilanlan. Sadyang huminto si Roseanne at tiningnan ang ekspresyon ni Terence bago nagpatuloy, mukhang naiintindihan mo na ngayon. Dahil sa kanilang kakaibang pagkakakilanlan kaya hindi maaaring hayaan ng Academy na may mangyari sa kanila rito. Kaya, sina Elaine at Norwan ang minomonitor. Maaaring hindi man lang alam ni Elaine at Norwan, ngunit ang bawat galaw nila sa kolehiyo ng Feiyang ay minomonitor ng kolehiyo. Hanggat hindi sila lumalagpas sa kanilang mga hangganan, walang mang-iistorbo sa kanila. Sa sandaling magkaroon ng problema, may lalabas para lutisin ito. Halimbawa, sa pagkakataong ito, nang gusto ng dalawa na manggulo kay Terence, agad na sumugod si Roseanne. Hindi ito para iligtas si Terence, kundi para iligtas sina Elaine at Norwan. Kung papatayin sila ni Terence, mapapahamak ang paaralan ng Feiyang. Kung hindi si Terence ang kalaban nila, hindi makikialam ang paaralan. Hanggat wala silang papatayin sa paaralan, walang mag-aalala. Naiintindihan ko. Alam kong wala akong karapatang mabantayan ng Academy 24/7. Ngumiti si Terence at umiling. Hanggat hindi siya minomonitor, ayos lang. Kung talagang gagawin iyon ng paaralan ng Feiyang, kukunin ni Terence ang Natalie at aalis sa lugar na ito nang walang pag-aalinlangan, kahit na mabuti ang intensyon nito. Sige, huwag na muna natin itong pag-usapan sa ngayon. May mga gagawin pa ako. Ipagpatuloy nyo na ang paglalaro. Hahanapin ko kayo kapag may oras ako. Ngumiti si Roseanne at kumaway sa kanilang dalawa. Pagkatapos niyang tapusin ang pag-uusap, agad siyang tumalikod at umalis, mukhang may kailangan talaga siyang gawin. Bakit parang malungkot si Instructor Shu ngayon? Hindi ito katulad ng karaniwan niyang estilo. Pinanood ni Natalie ang pag-alis ni Roseanne at hindi niya napigil ang bamulong, at sinabi niya na hindi ko na kailangang malaman pa. Terence, ano nga ba ang isang sekta? Ang sekta ay isa sa mga puwersa sa mistiko na dagat. Hindi napigilan ni Terence ang matawa sa mausisang mukha ni Natalie, hindi naman sa ayaw sabihin sa iyo ni Instructor Shu. Matagal na palang misteryoso ang sekta, at hindi alam ng maraming tao sa labas. Halimbawa, ang sekta sa bundok ng abandonadong lupain ay isa sa mga sekta. Kaya ang sekta sa bundok ay isang sekta. Bulalas ni Natalie habang dilat na dilat ang mga mata, ngunit naramdaman niyang wala siyang dapat kagulat. Matapos mag-isip ng ilang sandali, isinantabi niya ang tungkol sa sekta. Hindi masyadong nagsalita si Terence, at natural na iniban niya ang usapan sa isang bagay na interesado si Natalie. Masayang nag-usap ang dalawa, at bago pa man nila mamalayan, nakarating na sila sa palengke. Ang palengkeng ito ay matatagpuan sa likod ng Feiyang College at walang mga restriction. Kaya kung pag-uusapan ang kasiglahan, ito ay mahigit 10 beses na mas masigla kaysa sa palengke sa loob. Pareho lang ang daloy ng mga tao. Lubos na nasiyahan si Natalie dito. Gusto niya ang ganitong uri ng kapaligiran sa pamimili. Maraming magagandang bagay sa palengke ng Academy, pero masyadong malamig at nakakabagot. Ayos lang naman mamasyal paminsan-minsan, pero nakakabagot din kapag napakarami. Sinamahan ni Terence si Natalie habang sila ay naglalakad. Nasakop na ng kanyang spirit sense ang buong pamilihan. Medyo mahina ang mga paghihigpit sa spirit sense dito, at madaling nasusuri ni Terence ang sitwasyon ng buong pamilihan. Ilan lamang sa mga silid na may mga pormasyong humaharang sa spirit sense ang makakahadlang sa investigasyon ni Terence. Siyempre, madali para kay Terence na basagin ang kalasag ng sapilitin, ngunit hindi niya ito sinasadya. 6,830. Terence, Lil, bro, bakit hindi muna natin hanapin sina Horace at Faye? Baka hinihintay ka pa nila sa inn. Maya-maya, naalala ni Natalie na may aasikasuhin pa si Terence, kaya iminungkahi niya na hanapin ito, kung hindi sila aalis, matutuwa silang makita ka. May mga bali-balitang bumagsak na si Terence, at kinailangang mag-cultivate ng husto ni Natalie para mabuhay. Inisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Horace at Faye kapag narinig nila iyon. Kung gayon, hanapin natin sila.
Matagal ko na silang hindi nakikita. Ngumiti si Terence habang tumatango. Hindi nakita ng kanyang espiritu ang anumang bakas nina Horace at Faye, maaaring nasa kani-kanilang mga kwarto sila, o baka nakaalis na sila sa palengke. Walang masama sa pagtingin sa isang inn. Nagkataon lang na hindi kalayuan ang kanilang kinaroroonan sa bahay tuluyan. Sa loob lamang ng 2 o 3 hakbang, nasa harap na nila ang pinto. May mga pagkain at inumin din sa pasilyo ng bahay tuluyan, at medyo marami na ang kumakain dito. Bago pa man sila makapasok, ramdam na nila ang masiglang kapaligiran. Nandito ba ang 2 kilalang panauhin para sa isang kainan o tirahan? Ang maliit na tindahang ito ay may pinakamagagandang eleganteng upuan at mayroon ding pinakamagagandang silid na magagamit, maaari kang pumili mula sa kanila. Nagliwanag ang mga mata ng nakangiting tindera nang makita niya silang 2. Mga estudyante sila ng Fayang College. Ang mga estudyante mula sa academy ay palaging mapagbigay, kaya marahil ay makakakuha pa siya ng malaking tip ngayon. Lalo na para sa mga estudyanteng lalaki at babae na namimili, normal lang ang makakuha ng kwarto. Hindi naintindihan ni Terence at Natalie ang ibig niyang sabihin, kakatapos lang nilang kumain sa tahanan ng mga nakakalasing na Diyos, at wala sa mood kumain. Nandito ako para maghanap. May 2 ba kayong bisita rito? Inilabas ni Terence ang isang smartphone at ipinakita sa empleyado ang larawan nina Horace at Faye. Matagal nang ikinakalat ang mga karaniwang paninda sa mga isla. Bagamat walang gaanong gamit sa mahiwagang lugar ng dagat, halatang nakakita na ng mga smartphone ang tindera na ito noon, kaya hindi siya masyadong nagulat, ngunit medyo naiinggit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi kasama ang 2 ito sa mga kasalukuyang bisita. Marahil ay hindi sila nakatira sa maliit na tindahang ito. Matamang tiningnan siya ng waiter bago sumagot ng may katiyakan, may 2 bahay tuluyan sa kabilang dulo ng palengke. Marahil ay doon ka matutulog. Kinamot ni Terence ang kanyang baba, iniisip na hindi naman ganoon kalaki ang posibilidad. Ang patio ni Zane ang dating pinakaangkop na lugar para manatili sina Horace at ang iba pa, ngunit ngayong may iba na roon, ang inn na ito ang naging unang pagpipilian ni Horace at ng iba pa. Mas malapit ito sa kolehiyo at mas maunlad. Ang kasaganaan ay nangangahulugan na mas mabilis na kumalat ang balita, kaya alinman sa sina Horace at ang kanyang asawa ay hindi pumunta rito, o pipiliin nilang pumunta rito, o kaya ay umupa sila ng ibang patio upang matirahan. Nakita ko na ang 2 ito dati. Sila ang mga bisita natin na tumuloy dito dati. Bago pa man makapagsalita si Terence, lumapit na ang isa pang tindera. Gusto lang sana niyang tingnan ang smartphone ni Terence, pero hindi niya inaasahang makikilala niya sina Horace at Faye sa isang tingin lang. Gaya ng inaasahan, dito na siya nakatira dati. Nagliwanag ang mga mata ni Terence nang lumingon siya sa lalaki. Kailan sila lumipat? Nandoon ka pa ba? Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng ilang piraso ng espiritual na jade at ibinigay ang mga ito sa 2 manggagawa. Ipinagpalit niya ang mga espiritual na jade na ito sa mga ito at dinala ang mga ito, handa nang ibigay anumang oras. Gaya ng inaasahan, matapos nilang 2 matanggap ang mga espiritual na jade, ang kanilang mga saloobin ay naging mas magalang at magalang. Lumipat sila mga 2 o 3 buwan na ang nakalipas, di ba? Nanatili ako rito ng 1 o 2 buwan, tapos bigla na lang akong umalis. Hindi ko alam kung may emergency, pero nagmamadali akong umalis. Ang mga staff na hindi alam ang nangyayari ay nagkunwaring si Jade at nagserbisyo sa ibang mga customer, habang ang mga staff na nakakaalam tungkol kina Horace at Terence ay nanatili upang makipag-usap kay Terence. Siya nga pala, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, mahal na panauhin? Kumurap si Terence, wala naman siyang planong magtagal dito, kailangan pa bang sabihin ang pangalan niya? Lynn ang apelyido ko, kaibigan ko silang 2. Hindi sinabi ni Terence ang buong pangalan dahil nag-aalala siya. Itatago niya ang balita ng kanyang pagbabalik hanggat maaari upang maiwasang maapektuhan ang katawan niya sa lihim na bilangguan ng pamilyang Wang. Mukhang nasa manager natin ang impormasyong iniwan ng 2 customer na iyon. Maaari mo na ring puntahan at tanungin sila. Nag-isip sandali ang waiter bago nagsalita ng isang bagay na pumukaw sa interes ni Terence.
Kaya pala nag-iwan ng mensahe sina Horace at ang iba pa. Matapos magpasalamat sa waiter, hinanap ni Terence ang may-ari ng bahay tuluyan. Ang ngiti ng matambok na may-ari ng bahay tuluyan ay parang kay Maitreya Buddha, tunay ngang mabait ang mukha nito. Nag-iwan nga ng sulat ang dalawang bisitang iyon at ipinagkatiwala nila sa akin na ihatid ito sa itinalagang tao. Pakipakita po sa akin ang inyong identity card na Jade. Magiliw ang ngiti ng tindero, ngunit ayaw niyang kunin ang sulat ni Horace. Gusto niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Terence, dapat mong malaman na hindi ko maibibigay sa iyo ang sulat maliban kung ito ang taong gusto ng bisita. Dapat nga. Tunay ngang mapagkakatiwalaang tao ang tindero. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon, ngunit iniisip niya kung dapat ba niyang subukan ang manager gamit ang mga kristal. Siguro sapat na ang isang kristal para makuha ang loob niya. Pero sa huli, hindi iyon ginawa ni Terence. Gusto lang niyang malaman ang mensaheng iniwan ni Horace sa lalong madaling panahon, kaya ayaw na niyang magdulot ng mas maraming gulo. Kinuha ni Terence ang kanyang Jade card at hinayaan itong tingnan ng manager. Matagumpay niyang natanggap ang isang manipis na sobra. Pinunit niya ang selyo at kumuha ng isang sulat. Casual niyang binasa ng malinaw ang mga salita. Terence, Lil Bro, ano ang sinabi sa iyo ni na Horace at Faye? Hindi binasa ni Natalie ang sulat, ngunit direktang tinanong niya si Terence. Bawal ito, at napakalapit niya kay Terence, dahilan para mapabuntong hininga ang tindero kay Natalie dahil sa pagiging matino niyang babae. Hindi siya nagdetalye, pero malabo niyang nabanggit na ang masayang lambak ay nangangailangan ng kanilang tulong sa isang bagay sa dilaw na rehiyon. Casual na sagot ni Terence bago iniabot ang sulat sa kanya. Kaya sila nagmamadaling umalis. Pero, sabi nila babalik sila para hanapin ako pagkatapos malutas ang bagay na ito. Ang katotohanang nakabalik na siya ay nangangahulugan na hindi inisip ni na Horace at Faye na totoong patay na si Terence. Umalis sila hindi dahil sa pagkawala ni Terence, kundi dahil sa isang emergency. Naiintindihan ko. Ano na ang nangyari sa masayang lambak na nagpabalik kina Horace at Faye, na nasa Mestico at Dibisyong Dagat, para tumulong? Sinulyapan ni Natalie ang sulat at tiniklop ito ng maayos, ibinalik sa sobra at ibinigay kay Terence. Hindi tayo makakahula mula rito. Hindi ko lang alam kung nalutas na nila ito. Naisip ito ni Terence, ngunit hindi siya masyadong nag-alala. Nakarating na si Zane sa yugto ng pagbuo ng lupa rito, at malamang ay maraming bagay ang maaaring gawin kasama niya sa napakagandang lambak. Kahit na may ilang problema, maaari pa ring humingi ng tulong si Zane kina Zhang Yifan at Hao. Noong nakaraan, hiniling ni Terence sa kanya na hanapin ang dalateroyong ito, at naisip niya na tutulungan nila si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.